storyang ito ay pinamagatang Ang Pinsan Kong Inosente, Episode 17 by Ryan Time. Simulan na natin ang kwento. Nakabalik na ako sa abroad. Bago ko umalis, sinigurado ko munang okay si Jake. Humiling pa siya kung pwede raw ba ako magstay muna. Ngunit, hindi na pagbigyan dahil may trabaho kong kailangan balikan sa abroad. Hindi pa siya tuluyang magaling nung umalis ako. Pero alam ko namang makaka-recover din siya sa tamang panahon. Napag-alaman ko din na ang dahilan na nangyari sa kanya ay binalikan siya ng supplier niyo noon ng marijuana dahil sa unfinished business. Hindi ko na lamang babanggitin dito. Medyo malawak ito at sensitive. Kung iniisip din yung bumalik siya sa bisyo, hindi na. Hindi na siya kailanman bumalik pa sa bisyo na yon at nakakasigurado ako dyan. Tiniyak niya rin sa akin na hindi na siya babalikan ng mga adik na yun. Pinangaralan ko kasi siya bilang isang kuya. 2 buwan ang mabilis na lumipas. Magka-chat kami ni Jake noon gamit ang phone niya habang nakahiga ako sa kama ko. Kuya. Yo, ano yun? Nakangiti ako nag-reply sa kanya. May sasabihin ako sa'yo, kuya. Ano yun, Jake? Matagal bago siya nag-reply. Nakikita kong typing tapos maya-maya ay nawawala. Kuya, pwede ba tayo mag-video call? Tanong niya. Mukhang mahalaga ang sasabihin niya. Paubos na kasi yung data ko eh. Bukas pa ako makapag-load. Baka maputol. Sabihin mo na lang dito sa chat. Mababasa ko naman. Kuya. Oh. Nagtataka kong tanong. Ayos ka lang ba, Jake? Nag-aalala kong tanong sa kanya. I'm sorry. Ha? Bakit ka nagsasorry? Medyo kinabahan na ako. Typing, tapos mawawala. Typing, tapos mawawala ulit. Medyo may katagalan siya nag-reply. Naisip ko na baka naubusan na ako ng data. Kaya nag-balance inquiry ako. May konti pa namang natitira. Saka nag-pop up ang message niya. Kuya, nakabuntis ako. Natulala ako. 2 salitang nakakawindang. Malaunos ang emosyong nararamdaman ko dahil sa 2 salita na yan. Maraming katanungan na naglalaro sa isip ko, kasabay ng pagtulo ng luha ko. Alam ko namang darating kami sa puntong yan, na magkakaroon kami ng asawa at anak. Hindi ko na napaghandaan ang panahon na yon. Hindi ko alam na mangyayari pala ng mas maaga yon. Wala siyang pasabi. Hindi ako handa. Hindi ko makuha ang sagutin yung chat niya. Kuya. Huling message niya. Ayoko munang malaman ang dahilan. Kaya agad kong pinatay yung data ko upang hindi na ako makatanggap ng mensahe mula sa kanya. Niyakap ko ang unan ko at sinubsob ang mukha ko. Nasalo ng unan ang lahat ng paghati at sakit na nararamdaman ko. Ang sakit. Mistulang pinipiga at walang habas na tinutusok ng karayom ang puso ko. Akala ko mahal niya ako. Akala ko hindi niya ako sasaktan. Naglaro sa isipan ko ang masasayang alaala namin
na maya-maya ay napapalitan ng pait. Masagana at walang humpay ang pagtulo ng luha ko. Kung anong oras tumigil, hindi ko na alam. Kinabukasan, nagising akong mugto ang mga mata. Tahimik ako nagtatrabaho hanggang matapos ang buong araw. Nag-iisip ng dapat gawin. Kinagabihan ay naglakas ako ng loob na balikan at kausapin siya. Naka-online si Jake noon. Maraming messages na nagmula sa kanya noong binuksan ko yung messenger. Nakasaad doon ang mga dahilan kung bakit nangyari yun. Ilang sorry din ang nabasa ko. Bilang nakakatanda, tinatagan ko ang loob ko. Kailangan kong maging kuya sa kanya. Kailangan niya ng mapagkukwentuhan. Kailangan kong iparamdam sa kanya na mahalaga siya. Kahit na ang totoo niyan, ay halos hindi ako makahinga sa sakit. Sorry Jake, naubusan kasi ako ng data kagabi. Ganun ba? Anong plano mo? Kailangan mong panindigan yan. Ako ang unang magagalit kapag hindi mo ginawa yun. Alam mo naman ang feeling ng broken family, di ba? As I've mentioned guys sa chapter 1, hiwalay ang parents niya. Yun ang unang reply ko sa kanya na may kasamang pagsisinungaling. Ayokong isipin niya na nasaktan niya ako. Ayokong dumagdag sa isipin niya. Madami na siyang pinagdaan ng hirap. Kahit man lang sa pamamagitan ng pagtiis ng nararamdaman ko ay makatulong sa kanya. Ang totoo niyan, lumuluha ako habang nagre-reply sa kanya. Kuya, galit silang lahat sa akin. Alam ko ikaw din. Hindi ko man nakikita ang mukha niya. Alam kong nababagabag siya. Alam mo kasi Jake, hindi ka pa kasi tapos mag-aral. Pero nakabuntis ka na. Natural lang na magalit sila. Tutal, nandyan na yan. Panagutan mo na lang Jake. Nandito lang si kuya, okay? Sorry kuya. Okay lang yan Jake. Walang iwanan nga, di ba? Pilit kong piniramdam sa kanya na okay lang. Kahit ang totoo ay hindi ko alam kung paano ko i-handle ang emosyon ko. Magtino ka na, ha? Daddy ka na. Congrats, by the way. Sad face lang ang tanging reply niya. Huwag ka nang malungkot, reply ko. Paano ka kuya? Sagot niya. Masagalang dumaloy ang luha mula sa mga mata ko. Sus, wag mo kong isipin. Ang isipin mo, yung mag-ina mo. Okay lang ako, Jake. Wag mo akong alalahanin. Mas nauna akong pinanganak sa'yo. Natapos ang usapan namin. Nagsisisi daw siya sa katangahang nagawa niya. Hindi niya naman daw mahal ang babae. Nagkataong ang babae yung lapit ang lapit sa kanya. Lalo nung mga panahon na nagpapagaling pa siya. Hanggang sa hindi niya na nakontrol ang sarili niya at nangyari ang nangyari. Ilang beses din siyang humingi ng tawad sa akin. Maraming beses din ako nagkunwari na hindi apektado sa nangyari. Dapat gawin niya ang tama. At gawin ko rin yung nararapat. Maging kuya niya. Ang katotohanan ng pilit kong pinanghahawakan dati. Doon naman talaga dapat yung
papel na dapat gampanan ko sa buhay niya. Sabi ko naman sa'yo walang patutunguhan yung nararamdaman mo sa kanya. Noon pa kita pinipigilan. Mas sinunod mo ang puso mo Sabi ko sa sarili ko. Sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Kung kailan, alam na namin pareho na mahal na namin ang isa't isa, saka pa nangyari to. Kung ilang araw ako lumuluha at ilang gabi hindi makatulog ng maayos, hindi ko rin alam. Bakit ba minahal kita ng ganito? Bakit? Mga katanungang tanging hikbi ko lang ang tumutugon. Nag-isip ako ng diversion para tuluyan kong makalimutan ang nararamdaman ko kay Jake. Oo, nagdesisyon akong kalimutan ang nararamdaman ko sa kanya. Gawin ng tama at magsimula. Hanggang sa dumating yung araw na kinumusta ko si Jonah sa UAE. Masayang masaya siya dahil naalala ko pa siyang kamustahin. Kwentuhan, kulitan, at madalas na video call. Special pa din ang tingin ko kay Jonah. Naging magkaibigan ulit kami. Malaking bagay na lagi ko siya nakakausap. Kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ko at unti-unting nawawala sa isip ko si Jake. Hanggang sa dumating kami sa biroan na susundan ko siya sa UAE at maghahanap ako ng work doon na hindi kalaunan ay naging totoo nga. Hindi ko tinapos ang contract ko sa Qatar. Lumipat ako ng UAE upang magsimula ng panibagong buhay. Kasama si Jonah. Naging kami ni Jonah. Bukas palad niya akong tinanggap. Sa kanya ako tumuloy hanggang sa nakahanap ako ng bagong trabaho. Naging masaya ang pagsasama namin. Hanggang sa dumating yung panahon na tuluyan ko na nakalimutan ang sakit na nararamdaman ko nang dahil kay Jake. Madalang na rin kami nakakapag-usap ni Jake. Nang masigurado kong hindi lang pala kiputan si Jonah para sa akin, niyaya ko siya magpakasal. Tama. Minahal ko siya ng tuluyan. Sa pagkakataon na yon, buong buo kong inalay ang puso sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Maswerte ako at si Jonah na pangasawa ko. Wala na akong mahihiling pa. Hello, baby. Ang ganda-ganda mo naman. Kamukhang-kamukha mo daddy mo. Nakakagigil. Mahinang kurot sa pisngi at nakangiti kong wika sa cute kong pamangkin. Karga-karga siya ng daddy niya. Oh, mag-bless ka sa ninong Ray mo, dali. Sumunod naman ang cute na bata. Sa katuluyan siyang ibinaba ng daddy niya upang makipaglaro sa ibang pamangkin namin. Oh, mag-play ka muna dyan, baby, okay? Wika ng daddy niya. Nasa province kaming lahat. Family reunion. Matatanda na kasi ang lolo at lola ko. Kaya, napag-usapang doon na lang kami mag-reunion. Kakarating lang din namin from UAE. Sadly, hindi ko kasama si Jonah dahil hindi kami magkasabay ng bakasyon. Ilang taon na ba si Baby Rian? Tanong ko kay Jake. Masaya namin pinagmamasdang nakikipaglaro si Baby Rian sa ibang pinsan niyang malilit din. 3 na, kuya. Marami ka ng utang na gift sa kanya, ha? Tugon ni Jake na sinabayan ng tawa. Nakipagdahawanan na din ako. Oo nga eh. Mamaya,
iaabot ko yung pasalubong ko sa kanya. Si Ate Jonah mo'y namili nun. Nakangiti kong sabi. Di na ako kuntingin sa kanya na nakatingin din pala sa akin. Pinag-aralan ko ang itsura niya. Nag-matured ngunit taglay pa rin ang kagwapuhan. May konting kurot akong nararamdaman. In 3 years time, akala ko tuluyan ko na makakalimutan. Mali pala ako. Pilit kong isinintabi ang nararamdaman ko na yon. Ayokong makita niya yon sa mga mata ko. Oh, kamusta ka naman? Tatay na tatay ka na. Masaya kong wika sa kanya. Ganun talaga, kuya. Kapag may anak na, sinabayan ng mahinang tawa. Nitian ko lang siya. Eh kayo, kuya, kamusta kayo ni Ate Jonah? Ito, masaya kami. Maswerte ako sa kanya. Biruin mo, ang tagal niya akong inantay. Nakangiti kong tugon. Oo nga eh, pagsang-ayon niya. Masaya ako para sa inyo. Nakangiti niyang sabi. Eh, kailan kayo gagawa ng kalaro ng baby Rian ko? Segundang tanong niya. Yun pa nga eh. Mababa kasi ang matres ng ate mo. Pero, hindi kami sumusuko. Pasasaan ba't magkakaanak din kami? Sagot ko. Tapos, tumango lang siya. Mabuti nga nahiram ko si baby sa mami niya. Ayaw pumayag noong una. Nagpatulong pa ako kay Jessica. Ayun, pumayag din. Mabuti kung ganon. Para makita din nila lola ang apo nila sa tuhod. Wika ko. Naikwento sa akin ni Jake na hindi nag-work ang relasyon nila ng mami ni Rian. Parang kailan lang, no? Wika ko na nakangiti habang nakatingin sa mga bata naglalaro. Tumingin siya sa akin at lumingon din ako sa kanya. Oo nga, kuya eh. Ang dami nang nangyari sa mga buhay natin. Tugon niyang nakangiti pa din. Ngiting kulang. Yung ngiti ng kalungkutan. Kinabukasan ay napagpasyahan naming magpipinsan na pumunta sa falls na pinupuntahan namin dati. Naglalakad kami noon at napadaan sa lupain ng lolo at lola ko kung saan pinangarap namin ni Jake na pagtayuan ang bahay namin na magkatabi. Masaya kaming magpipinsan na nagkukwentuhan habang naglalakad. Natahimik ako nang napadako ang tingin ko sa mismong parte ng lupain kung saan nagsimula kami ni Jake mangarap. Medyo nakaangat ito sa kapatagan at may matatayog na kawayan. Yun ang spot na pinili ko upang pagtayuan. Yung spot naman ni Jake ay hindi kalayuan. Katabi naman ang puno ng mangga yung sa kanya. Mula sa lagar na yon, matatanaw mo ang malawak na dagat. Napabaling ang tingin ko kay Jake na noon ay nakatingin din sa akin. Nasilayan ko ang lungkot doon. Inilayo ko na lang tingin ko sa kanya at pilit na humabal sa kwentuhan ng ibang pinsan. Kinabukas ay dumalaw kami sa kilang lighthouse ng probinsyang yun. Buong kamag-anakan kami nagpunta doon. Katulad ng dati, napakasarap pa rin sa feeling kapag nagtutungo doon. Iba't ibang sceneries ang masisinayan mo
sariwang hangin na dinadala ng alon sa dalampasigan, mga rock formations at iba pa. Dumaan din kami sa part ng zigzag road kung saan naging bahagi na rin ng alaala ko kasama si Jake. Nang makarating kami sa mismong lighthouse, halos hindi maganda umayaw ang iba sa kakakuha ng picture. Yung iba sa kanila ay nagpictorials sa malapit sa bangin kung saan tanaw mo ang islet sa di kalayuan. Habang kami magpipinsan ay napagkasunduan namin akyatin ng lighthouse. Ipinaubaya muna ni Jake si Rian kay Jessica. 4 kami ni Paul, Don at Jake na sabay-sabay umakyat. Nang marating ang pinakatuktok, walang pagsidla ng sayang 2 pinsan namin. Halos mapatid na ang litid, kakasigaw dahil sa saya. Maya-maya ay salitan silang magpicturan habang kami ni Jake ay tahimik lang na nakamasid sa malawak na karagatan. Kalahating metro ang layo niya sa akin. Salitan kami ng sulyap sa isa't isa. Bagamat hindi naman kami magkagalit. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may balakid para makapag-usap kami ng normal. Marahil siguro ay naging bahagi at saksi ang lugar na yun sa masasayang nakaraan namin ni Jake. Halos sabay din kami napabuntong hininga na naging sanhi ng pagsalubong ng mga mata namin. Bahagya akong natawa na sinundan niya rin niya ng tawa. Nakakamiss dito kuya, no? Anya. Tumingin siyang nakangiti. Ngunit mababanag mo sa mata niya ang lungkot. Naaalala ko yung huling punta namin. Sabay namin pinagbasnan ng tanawin habang nakayakap siya sa akin. Oo, lech ka kasi. Nakakamiss ka, sabi ng isip ko. Nakaramdam ako ng labis sa pangungulila at ibinaling yung tingin sa parteng hindi nakikita ni Jake ang mga mata kong nalulumbay. Saka kami tinawag ng 2 tukmol para mag-pictorials. Kinabukasan, nagtungo kaming magkakamag-anak sa beach na isa pa naming lola. Yun ang pinaka-araw ng reunion. Abala ang lahat sa kanya-kanyang gawain. Yung iba ay naghahanda ng makakain. Ang mga kulit na bulinggit, naglalaro ng buhangin sa tabing dagat. Yung mga teenager ko namang mga pinsan ay nagva-volleyball. Hetong kaming 3 ni Paul at Jake ang nakatoka sa pag-grill. Maiwan ko muna kayo saglit ha. Kukuha lang ako ng beer para sa ating 3. Sabi ni Paul. Mas masarap nga naman uminom habang nag-iihaw. Kaya naiwan kaming 2 ni Jake. Pinapanood niya akong nagpapaningas ng uling. Nang makita kong bumabaga na ito, marahan ko itong pinaypayan. Ako na magpapaypay kuya. Presenta niya. Sige lang ako na Jake. Hindi ka naman marunong nito eh. Tanggi ko. Sige na, pasubok lang. Ako na nga. Patuloy kong pinapaypayan yun noon. Dahil matagal sang ulo niya, pilit niyang inagaw ang pamaypay. Sakto namang nahawakan niya ang kamay ko. Kaya napatingin ako sa kanya. Nang makaramdam ako ng pagkailang, agad kong binawi ang kamay ko at ipinaubaya sa kanyang pagpaypay. Hindi naman sa iniiwasan ko siya totally. Ang iniiwasan ko lang ay madikit sa kanya. Napupukaw na naman kasi ang damdaming pilit kong kinalilimutan. Mabilis na kinain ng dilim. Ang kanina lang ay kulay kahel na kalangitan. Nagsimula na rin magningning ang animoy, nagyayabangan ng mga bituin. Ang kalahating imahe naman ng buwan ay
Siya'y nagbibigay liwanag sa bahaging iyon ng buhanginan kung saan ako nakahiga upang pagmasdan ang ganda ng kalawakan. Medyo nagpakalayo-layo ako sa kanila upang mapag-isa. Ang kanang kamay ko ay may tanga na isang bote ng beer. Ang kaliwa ay nagsisilbing unan. Habang nakatingin sa kalawakan, naaninig ko sa gilid ng mata ko ang papalapit na si Jake. May hawak din siyang bote ng beer. Nang makarating niya ang pwesto ko ay tahimik itong umupo. Kanina pa kita hinahanap eh. Sabi ko na nga ba nandito ka lang. Sinundan ang paglagok ng beer. Ang ingay kasi doon, kaya lumayo muna ako. Sagot ko. Saka pumesto pa upo. Bakit mo nga pala ako hinahanap? Segunda ko. Hindi mo na siya umimik. Maya-maya ay... Iniiwasan mo ba ako, kuya? Malamig ngunit mabigat ang dating ng tono niya. Tingin mo ba iniiwasan kita? Balik tanong ko sa tanong niya. Tingin ko lang, tipid niyang sagot. Well, hindi naman sa ganun. Sabihin na lang natin na dumidistansya lang ng konti. Alam mo naman siguro ang dahilan, no? Nagkatingin kami saglit at sabay ding binawi. At sandaling katahimikan. Nag-isip ako ng paraan kung paano siya kakausapin ng maayos. Gusto ko rin naman magkaayos kami bago ako bumalik ng UAE. Yung maibalik man lang namin yung dati namin pinagsamahan bilang magpinsan. Okay, ganito na lang. Since napapansin kong hindi tayo komportable at ayoko din namang masayang yung pinagsamahan natin. Mag-jack and poy na lang tayo. Kung sino ang talo, siya ang unang magsasalita. Game ka? Sige. Jack and poy. Tapos talo siya. Miss kita, kuya. Sabi niya. Napatawa ko na nailang ng bahagya. Tapos napailing ako. Isa pa. Jack and poy. Talo ulit siya. Mahal pa rin kita, kuya. Nawala ang ngiti ko at umiwas ang tingin sa kanya. Mahal pa rin kita, kuya. At totoo yun. Tumungga ako ng beer at tumango-tango. Alam ko naman na pareho pa rin kami ng nararamdaman. Kaya nga, ang plano ko, lilinawin ko na kung ano yung meron kami. Ngunit hindi ko aalisin sa utak ko na hindi na maaaring bumalik ang dati. Dahil may asawa na ako. Humugot muna ako ng lakas at nagsalita. Actually, ako din naman. Takangiti akong tiningnan siya. Sabay bawi. At muling uminom ng beer. Pero, alam naman natin parehong sitwasyon natin, Jake. Matatanda na rin tayo. Maaaring mahal nga natin ang isa't isa. Pero, alam naman natin na hindi maaari ito, di ba? May asawa na ako. At magkakaroon ka din balang araw. Tumango lang siya.
I'm sorry, kuya. Huminto muna siya at uminom ng beer. Sorry sa nagawa ko. Nagkatitigan kami ng 5 segundo. Sa loob ng 5 segundo, tanging mata lang namin nag-uusap. Yumuko lang ako. Akala ko nawala na yung nararamdaman ko sa'yo. Pero nung muli kita nakita, bumalik lahat sa akin eh. Pati yung kirot. Alam mo yun? Huminto muna ako saglit. Paki-explain nga sa akin, Jake, kung anong meron sa'yo at bakit minahal kita ng ganito. Mga tal-ngal na boses ko. Maging fair ka naman sa akin, kuya. Yan din naman yung itatanong ko sa'yo. Hindi ko rin alam kung ano meron tayo. Kung bakit hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Sabay turo sa dibdib niya. Ikaw ang mag-explain. Ikaw ang kuya. Pagdidiin niya. Sa halip maluha, ay natawa na lang ako. Bakit nga ba? Pailing-iling kong sabi. Tapos sandaling katahimikan. Okay, ganito na lang. Iwasan mo akong lambingin. Susubukan kong maging okay na tayo. Ako pa rin ang kuya at ikaw ang bunso. Gaya ng dati. Ayos ba? Tahimik siyang tumango-tango. Maya-maya ay, yung kiss, kuya, pwede pa ba? Tanong niya. Hindi na, Jake. Tugon ko. Tapos yumuko siya. Yung yakap. Ngumiti siyang tumingin sa akin. Napangiti ako. Pag-iisipan ko pa. Tapos tumawa ako. Ang daya nito! Oy. Kakasabi ko lang ha. O siya, sige na. Yung I love you. Pangungulit niya. Napangiti na naman ako. Pwede, pero bilang kuya mo. Okay. Tapos tumango-tango siya. Di, I love you, kuya. Nakangiti siyang tumingin sa akin. Tapos, napatawa na lang ako at sinabihan siya ng baliw. Nagkunwari siyang malungkot dahil hindi ko sinagot ang I love you niya. Shh, oo na. I love you too. Buboy. Baliw ka talaga. Ngumiti naman siya. Nakapag-isip ka na ba? Tanong niya. Nang alin? Taka kong tanong. Yung tungkol sa yakap. Tapos natawa ko. Gusto mo ba talaga ha? Pangbubus ka ko. Oo naman. Gusto mo ha? Oo nga. Itinabi ko muna ang bote. Gusto mo talaga ha? Mabilis ko siyang tinulak pahiga at nilundagan. Niyakap ng mahigpit. Gumanti rin siya ng yakap. Nang makaramdam na ako ng contentment, ay kiniliti ko siya ng buong pwersa. Tawa siya ng tawa. Eto, gusto mo? Tukoy ko sa pangingiliti sa kanya. Opo, kuya! Pagulong-gulong na kami sa buhanginan. Tawanan. Hindi ako tumigil sa pangingiliti. Gusto mo pa? Sige pa, kuya.
Tumigil ako at hinampas siya sa braso ng mahina. Dahil yung pagkakasabi niya ay parang umuungol. Na sa dalawang tao lang na nagsisex mo maririnig. Bumalik ako sa pagkakaupo na mangiti-ngiti. Adik ka talaga. Matawa-tawa akong sabi sa kanya. Bumangon siyang hinihinga dahil sa kakatawa. Sa pagkakataon na yon, kahit hindi man masyadong malinaw ang naging usapan namin tungkol sa nararamdaman namin sa isa't isa, alam kong pareho kaming masaya. Alam kong dadating ang araw na parehas naming matatanto kung ano talaga yung meron sa amin. Isang bagay ang alam ko, hindi mawawala sa amin yun. Kahit ilang taon pa ang lumipas, yun yung bond na lalong pinagtibay ng panahon na hindi kayang tibagin ng kahit anumang unos. Ang pagmamahalan namin kailanman ay hindi masusukat. Love is caring. Love is seeing someone happy. Love is understanding. Love is contentment. Love will never ask something in return. And true love will always be remembered. Pareho naming babaunin ng masasayang alaala hanggang sa pagtanda. At ang pangakong hindi kailanman malilimutan. WI, walang iwanan. Hanggang sa huling segundo ng aming buhay. Sa kasalukuyan, patuloy pa din ang pagiging close namin ni Jake. Lagi kami nagkakamustahan, kahit na madalas ay out of the country ako. Sa tuwing nagbabakasyon naman ako ay hindi pwedeng wala kaming bonding. Hindi na nag-aral pang muli si Jake. Pero maganda na ang sitwasyon niya sa company kung saan siya nagtatrabaho. Nasa supervisory level na siya. Nabanggit rin niyang mag-aaral ulit siya habang nagtatrabaho. May kinakasama na din siya ngayon at masayang masaya sila. Hindi magtatagal ay magpapakasal na rin. Ako naman ay kasalukuyan nasa ibang bansa. Habang nasa Pinas naman si Jonah, busy sa pag-aalaga kay Baby Rai. Yup, nagkaanak na rin kami sa wakas. At yung sa usapan namin ni Jake na magpapatayo ng magkatabing bahay, we're still dreaming of having it done. Pinag-uusapan pa din namin. And one day, matutupad yun. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagsubaybay ng kwento ko. At ang kwento ng pinsan kong inosente na si Jake. Maraming salamat sa matyagang nagbasa ng story ko at sa mga readers na naging kaibigan ko. Kayo ang patuloy na nag-motivate sa akin para ipagpatuloy ito. Maraming salamat. Pasensya na kayo kung medyo nawala yung spark or emotion ng last 2 chapter. Ang tagal ko kasi hindi nakapagsulat. Ilang taon din yon. Dahil doon nawala ako sa momentum. Masaya pa rin ako at nabigyan ko ng wakas ang story. Para na rin sa ikakatahimik ng ibang affected na readers. Sa kakatanong kung ano ang nangyari after chapter 9. Hanggang sa muli at paalam. P.S. Let me know kung anong masasabi niyo sa ending. Okay, once again, maraming salamat sa pagbabahagi ng story mo, Rai. Grabe ka, Rai. Pinaiyak at pinakilig mo kami sa story mo. Halo-halong emosyon yung nararamdaman ko ngayon. Isa na naman pong patunay na totoong may true love sa ating mga LGBTQIA+. True love does exist if you believe on it. Hindi man sila nagkatuluyan ni Jake, I can feel na panghabang buhay yung pag-ibig nila para sa isa't isa. And that kind of love is so special. Masaya sila sa kung anumang meron sa kanila ngayon. And I agree with Rai. Love is all about contentment. At kung isa ka sa mga sumubaybay ng story ni Rai, na ang pinsan kong inosente, please don't forget to follow him on his Wattpad account and vote to his story. Alam ko, pwede din siyang i-message dun eh. Yung link ng Wattpad niya nasa description box. Check nyo lang guys.
At maraming salamat sa lahat ng listeners natin. Sabi ko nga before, all of you guys are the reason why I keep on narrating stories. Kasi sa totoo lang, there were times na nagda-doubt talaga ako if I have to continue doing it. But because of your support and messages sa Facebook, ginaganahan talaga ako. And I really appreciate you guys taking time and sending your feedbacks. And rest assured that I will exert more efforts para sa channel natin. Kaya naman guys, since tapos na yung story natin, mag-send na kayo ng stories nyo kahit hindi about love or pwede about life, family, or yung mga success stories nyo to inspire other people. Dating gawin, isend nyo lang yan sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat sa pakinig. Hanggang sa muli.